Pilipinas, una sa ating mga balita. Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na re-resolbahin nito ang mga nakabinbin na kaso laban sa Duterte Youth at BH Party List bago magtapos ang buwan ng Hunyo. Inalmahan ng dalawang partido ang pagsuspinde ng COMELEC sa kanilang proklamasyon. Hakbang na tinawag pang grave abuse of discretion. Ang depensa ng dalawang kampo tinutukan ni Wina Hesoro. Sinisiguro ng Commission on Elections na mareresolba ang kaso ng dalawang nanalong party list na hindi na iproklama kahapon bago mag-June 30. Sa panayam ng DZRH News kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, nilinaw niyang hindi nangangahulugan na sinuspende ang proclamation ng Duterte Youth Party List at bagong henerasyon ay hindi sila nanalo. Aniya nanalo ang dalawang party list kung kaya lamang minarapat ng National Board of Canvassers na huwag muna silang iproklama hanggat hindi pa natatapos ang kasong nakapending sa COMELEC. Pwede po naman bago mag-June 30 kung saan magiging kongresista ang lahat na naproklama sa party list, pwede naman po ma-resolve yung mga kasong yan. Lalo pa kung ang pag-resolve niyan ay ma-dismiss yung mga cases, kaagad po naman namin ipoproklama kaagad yung mga naturang party list. I-resolve natin, Sir Lakay, Sister Elsa, bago po mag-June 30 at dapat lang po na ma-resolve yan para naman po hindi masayang yung mandato na binigay ng mga kababayan natin sa kanila. Ayon kay Attorney Garcia, isang 2019 na kaso at isang latest na kaso na na-file bago ang eleksyon ang dahilan ng hindi pagkakaproklama ng Duterte Youth Party List, habang ang BH Party List naman ay kakafile lang umano ng kaso o petisyon. Yung pong sa Duterte Youth, kung hindi ako nagkakamali, isang 2019 na kaso at isang latest na kaso na mukhang na-file ilang linggo bago ang eleksyon. Hindi ko po malaman yung detalye pa doon, Sister El, sapagkat nasa division po kasi yun ng komisyon at wala sa NBank. So sila po kasi nakakaalam nung merito ng kaso o baka naman may kwenta o walang kwenta yung kaso. Yun naman pong doon sa BH Party List ay kapapay lang po na kaso yan, na petition, and therefore ang division po ang nagkaroon ng disposition kung dapat bang isuspend o hindi yung kanilang proclamation muna. So yan po kasi ay nakadepende sa kanilang diskresyon. Ngunit sa panayam kay Representative Bernadette Herrera ng Bagong Henerasyon Party List sa programang Damdaming Bayan, sinabi nitong wala silang alam patungkol sa kaso hanggang makuha nila ang resolusyon kahapon bago ang proklamasyon. Actually, we don't even know about the case until nakuha namin yung NBOC resolution yesterday at 11 a.m. At sinabing hindi kami ipaproklama. Sabi namin, bakit? Well, nabasa ko lang. Actually, we weren't able to talk to any COMELEC official. Sinabi lang doon sa NBOC resolution na kami hindi ipaproclaim suspended proclamation because of one case filed by a certain attorney Geronimo. Sino Kung ano siya? po ang tungkol sa kaso, wala po kaming alam. Samantala sa programang Balansyado, sinabi ng Duterte Youth Party List na hahamunin nila ang Commission on Elections sa Korte Suprema dahil sa pagsuspende sa proklamasyon ng grupo sa Kongreso. Iginiit ni Duterte Youth founder Ronald Cardema na grave abuse of discretion ang ginawa ng COMELEC na pagsuspende dahil 2019 pa ang kasong inihain ng Kabataan Party List laban sa kanila. Masabi ko dyan kalokohan yan. Grave abuse of discretion yan. Kasi alam nyo, ang sinasabi lang nila, kaya daw hindi sinama muna ngayon kasi daw may serious allegations daw dati noong 2019. Pero kasi final yung Kabataan Party List sa amin na noong 2019. So sabi ko, kung ganun pala ka-serious yun, nag-last hearing na kami noong 2019 pa, ba't di nyo na agad dinesisyonan nun? Kahapon iprinoklama ang 52 party list na dapat ay 54 sana, ngunit dahil nga sa pending na kaso ng dalawang party list ay ipinagpaliban muna ang kanilang proklamasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.